The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Pastor! Si Maricel Halili ang kasama ko ngayong Monday morning. Good morning. Good evening, Cha at Maricel. Sorry na. Nakatulog ako eh. Dito na kami. Naghihintay alas 6 ng umaga Sorry. Sige. Ito na. Hindi pwede matapos ang natin programa natin nang wala ka. Ito na. Ready ng pakinggan ng mga kapatid natin ang magandang balita galing sa'yo, Pastor, ngayong Monday. Of course, Monday na Monday, Pasko, pero umuulan dito sa Cainta Antipolo. Sabi po sa Mateo 1:23, magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Alam niyo po, yung Christmas is supposed to be the happiest season nga po ng taon, di ba? Excited lahat. Pag kumanta na si Jose Marichan ng September 1. Pero alam niyo po, hindi lahat masaya pag Pasko, ha? May mga tao na first time namatayan, like sa case namin, aking hipag this year. May mga taong hiwalay sa pamilya, ngayon nasira yung pamilya, lugmok sa negosyo, pagkalugi. So may handaan, may reunion, may regalo, pero may mga taong tahimik lang sa gilid. May mga ngumingiti sa picture, pero umiiyak pag nag-iisa sa kwarto. So ang tanong, if God is with us, Pastor Jeff, bakit parang mag-isa pa rin ako? Bakit kung malapit siya? Bakit parang ang layo niya minsan? Well, point number 1, God is with us, yung Emmanuel. Ibig sabihin niyan, even when life is messy, even when life is, alam niyo, hindi ideal, yung Emmanuel po entered into the brokenness ng mundo. Hindi pinili ni Jesus na ipanganak sa palasyo, pinili niya sa sabsaban. Hindi niya piniling ipanganak sa mga hari, pinili niya sa isang kapintero at isang simpleng babae na si Maria. Walang perfect setup, mga kapatid. Sabsaban, mahirap na pamilya, kapintero. At ano po ibig sabihin na to? God doesn't wait for your life na maging maayos bago siya pumasok. Papasok siya kahit magulo ang buhay mo ngayon. I will come near, sabi niya, even while you're still broken. So kung si Jesus ay pumapasok sa mga sirang buhay, sirang negosyo, sirang health problem, ma-remind po tayo na yung sinabing God with us. Ibig sabihin niyan, whenever we feel alone, hindi ka nag-iisa. May mga panahon na parang ikaw lang nag-iisa rin sa chemotherapy, sa kung anong mga ginagawa mo dyan sa cancer na sakit mo. Pero tandaan mo, habang nag-iisa ka, ang Diyos ang kasama mo. When grief is heavy, God will make it light. At lastly, God with us is an invitation. It's an open invitation. Alam niyo po, yung presensya niya is a gift, but intimacy is a choice. Ulitin ko po, ano? Presence is a gift, but intimacy is a personal choice. Emmanuel calls for response. Sabi niya, come to me, all you who are weary. Halika, lumapit kayo. Hindi po siya yung i-impose niya yung sarili niya sa atin. So, ikaw'y nabibigatan dahil sa kasalanan. Kung ikaw'y nabibigatan dahil sa unforgiveness na kine-carry mo dyan sa dibdib mo. Or maybe guilt because of sa kasalanan na ginawa mo. It's an invitation, come to me, all you who are weary. And the Bible says, to all who receive Him, sa John 1:12. Kaya tandaan po natin yung verse natin ngayon, Mateo 1:23, magbubuntis ang isang birhen at manganganak na isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Siya po yung nag-iimbita sa atin ngayon. Is Jesus just part of your religious obligation? Si Jesus po ba pag Pasko, tradition lang? Yung mga bata, yung anak nyo, mas kilala ba si Santa Claus kaysa kay Jesus? Or siya po talaga yung reason for the season? You don't face fear alone. You don't face guilt alone. When Jesus said, I am with you to the end of the age, si Jesus po yung kasama natin. Ulitin ko po, intimacy po is a choice. Tanggapin natin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, at ang ating pong buhay ay magkakaroon ng kagaanan. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat po dahil ngayong Pasko, Lord, yes, nandyan ang lechon, nandyan ang Noche Buena, 13th month, nandyan ang magagandang ganap sa buhay ng bawat Pilipino. Pero Lord, namin kalimutan na ang buhay namin, Lord, ay tinubos mo. Ang kasalanan namin ay binayaran mo upang kami maligtas. Salamat, Lord, sa pagdating mo sa lupa 2,000 years ago upang tubusin kami sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor Jeff Eliscopides. We will see you tomorrow. Thank you. Alright, good to see you, Mase and Chacha. Merry Christmas sa inyong mga outfitan. God bless you. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Merry Christmas, Pastor Jeff! Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!